sa tanan. Supposedly nga itong obispo manunta magtudlo karon pero tungod kay bag-o pa man lagi siya nakaabot, no, medyo naglain ang iyahang panlawas, no. Usa atong iampo pod ang iyahang paspas nga pag-recover, no, kaayuhan. Anyway, ang niadtong Domingo gipasabot pag-ayo sa atong obispo nga gikinahanglan nato nga isalig sa Ginoo ang atong kaugmaon, no. Kinsay ni adiri datong Domingo, pataas ang kamot. Kato nagsimba datong Domingo. Okay, kung naminaw mo sa iyang wali, niingon siya nga gitagaan niya og dako nga pagtagad nga kinahanglan nga maantigo kita nga isalig sa Ginoo ang atong kaugmaon. Amen. Sama sa gihimo sa babae nga byuda nga taga Saripat, no, sa iyang gihatag nga example nga atong makita sa unang hari or 1 Kings kapitulo 17 magasugod bersikulo 8 paingon sa 24. So asa inyo mga notebook ug ballpen, i-write down na lang ninyo, no. 1 Kings chapter 17 verses 8 to 24. Mao na siya ang istorya sa katong byuda sa Saripat nga mao'y nagtabang sa propeta nga si Eliseo or si Elijah. If we are to read and listen to the story, it sounds easy in entrusting our everything to God. Kung atong basahon ang istorya sa maong byuda, tanaw na to, mura makaingon ta nga, hinay gamay, kaya feedback, makaingon ta nga murag, dali raman di ay, ang pagsalig sa Ginoo sa atong kaugmaon, kanang isalig na to atong kaugmaon, badali raman di ay buhaton. Pero, ang pangutana, kabalo bagid ka ta? Kung unsay buhaton na to? No? Or say, maingon lang ta, bahala na si Batman, Lord. Sayo nang kagitogyan ng imong kabubuton sa kang Batman. Sa usa ka fictional character nga wa man gani mag-exist, no? Pero unsaon na to paghimo nga pagtugyan sa atong kaugmaon nato sa Ginoo. Ang title sa atong teaching karong gabiuna is Entrusting Our Future to God, no? Gibasihan nato sa atong ebanghelyo last Sunday sa John chapter 6 verses 1 to 12 og sa story ni Elijah og sa katong byuda again sa 1 Kings 17 8 to 24. What is the first thing we should do? Unsay unang butang nga angay natong buhaton? Mao na nga karong gabiuna dunay tulo ka butang nga atong hisgutan nga gikinahanglan natong himuon aron atong masalig ang atong kaugmaon sa Ginoo. Amen. Andam na ba mo? Murag dili gid andam. Andam na mo? Unang buhaton nato aron isalig nato atong kaugmaon sa Ginoo. Do not doubt God. Ayaw pagduha-duha sa Ginoo. No? Lisod kay mosalig sa usa ka tawo, sa usa ka butang kung ikaw mismo madudahon. Tinuod dili. Lisod kaayo kung nakay gitawag nga mga trust issues. Di gid ka kaabante sa imong kinabuhi. Kung ang imong kinabuhi nimo puro na lang pagduda. Bisag nalibang ra ang tao pero imong hunahuna gidudahan na nimo nga nangitag lain. No? Nawala lang kadyot sa imong panan-aw, no? Ang imong hunahuna nanay gihimo nga krimen. Nya gusto mo nga ingana inyong bation kada adlaw? Di ba? Mura magbuang. Og mabuang gid mo. Inyong gibuang inyong kaugalingon, no? If we are to entrust God our future and our everything, we should not doubt. Kung atong isalig ang atong kaugmaon sa Ginoo, una sa tanan dili ta magduha-duha sa Ginoo. No? Take note sa pulong nga entrust. Unsa man ang word diha? Ha? Trust. Diba? Entrust meaning isalig. Itugyan. That's why trust is needed. Mao nga ang pagsalig gikinahanglan. May panang mga kumpanya sa kondom
Kay bao pa mo gamit anang pulong nga trust. Matawar ba mo? Lagi. Kita na hinong nga Kristohanon nga maunay pinaka-importante kaayo. Di ta kahimo. No? There is no way for us to know what the future is. Walay bisag usa kanato nga makatagna kung unsa ang atong kaugmaon. Wala. Bisan pag magpakudlit ka diha, adto ka dito sa pinakabanggiitan nga espiritista, mamamarang, mubayad ka pila ka milyon, patagna nimo unsay imong kaugmaon, walay makatagna niana. Bisan ang yawa, wala nakabalo kung unsa ang imong kaugmaon. Kay kung nakabalo pa lang ang yawa sa atong mga kaugmaon, dili siya magsinamok sa ato karon. Dito siya sa atong kaugmaon mag-atang nato. Ug iyang sigurohon nga dili ta makaabot niana. Amen? There is no way for us to see what lies ahead of us. Walay bisan kinsa nato nga makakita kung unsay nagpaabot sa ato sa unahan. All we can do is to believe and trust that God has prepared a future for us. Ang ato lamang mahimo nga motuo og mosalig ta nga ang Ginoo nag-andam og maayong kaugmaon alang nato. Amen? Igna imong tapad, aduna kay kaugmaon. Diba? Muna nga, sakit kay paminawon, no? Ang mga ginikanan, nga moingon sa ilang mga anak nga, akong anak, wala ni kaugmaon ni. Ha? Unya ang mga ginikanan, unta, kamo man unta ang extension, no? Sa otoridad, sa Ginoo. Dini sa kalibutan, pinaagi sa inyong pamilya, unya kamoy moingon ana sa inyong mga anak. No? Pero sakit, masakit paminawon, labi na, makabuak sa kasing-kasing sa Ginoo kung ang usa sa iyang mga anak o bisan kinsa kanato nga iyang mga anak kita mismo ang musulti sa atong kaugalingon nga wala tay kaugmaon. We have to believe and trust that God has prepared a future for us. Bisag di ta kakita, Lord, maunsa ka ako 5 years from now, 10 years from now, 15, 20, 30 years from now. Wala ko kabalo. Kapunta kabalo. But all we can do is believe nga adunay maayong kaugmaon nga naghulat. Amen? Having doubts will only paralyze us and will make us back out from God. Kanang atong pagduha-duha, mao hinuon na ang makapugong nato. No? Mao na hinuon na rason nga muatras ta palayo sa Ginoo kanang atong pagduha-duha. No? Mayong ka nga, wala mo ko'y kaugmaon ani, di na lang ko magtarong sa akong kinabuhi. No? Wala man ko'y kuan. Wala man ko gitawag aron mag-eskwela. Undang na lang ko. Imo ra nang una-una nga wala gitawag. Nga mag-eskwela, kitagong tanan god, gitawag. Imo ra na una-una. Tanawa unsay sulti ni Felipe kang Kristo sa atong ebanghelyo datong Domingo. Katong nangutana si Kristo niya nga asa man sila pwede magpalit og pagkaon para sa mga tao. In John chapter 6 verse 5 to 7. No, John chapter 6 verses 5 to 7. Unya mitanaw si Jesus sa palibot niya og sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niini mga tao? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na si Jesus kung unsa iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisan pag mupalit kitagpan nga balig 200 ka denaryo, dili gihapon kini paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Tanawa ang pagduha-duha ni Felipe. Lord, bisan pag bali 200 ka denaryo pa, Lord, atong gastoon, pwede gyapon niya maigo. Tanawa, ayan pagduha-duha, nalimot siya.
nga ang nangutana sa iya ang Dios sa tanang Dios, ang iyang giila nga iyang magtutudlo og manluluwas, nga pila na kamilagro ang gihimo atubangan sa iya. Pero siyang gitubag, Lord, bisan pagbali 1,000 panakapan, Lord, di gina maigo Ginoo sa 500 ka tao. Di ba? Kung ato ng panahon. Say kita mga pilosopo, kita mga Kristohanon ba? Sag nasayon nagudta nga kaya sa Ginoo, pero tuyoon ginatog supo ang Ginoo. Dili posible. No? Sag dugay natang kailas Ginoo. No? Ayaw pagduha-duha. Okay? Ignay mo tapat, ayaw pagduha-duha. Ayaw pagduha-duha. Okay? Ikaduha, nga pamaagi aron atong masalik atong kaugmaon sa Ginoo. Do not forget that God has always the final say. Do not forget that God has always the final say. Ayaw kalimti nga naa sa Ginoo ang katapusan nga pulong. No? Pasabot ani. God's word is the final authority of all believers. Ang pulong sa Ginoo mao kini ang katapusan o mao lamang ang otoridad nga gituuhan sa tanan nga mga nagtuo kaniya. Kung mituo ka sa Ginoo, okay? Mutuo gid ka kung unsa gisulti sa iyang pulong. Tama dili? Ang tinuod nga Kristohanon will always choose to believe what God says over what His situation says. Ang tinuod nga Kristohanon kanunay nga mupili sa pagtuo kung unsay gisulti sa Ginoo rather than kung unsay gisulti sa iyahang sitwasyon or sa iyang kahimtang. Okay? In the feeding of the 5,000, sa atong ebanghelyo last Sunday, katong gipakaon ang 5,000 ka tawo o katong byuda, okay, nga nagtabang kang Elijah, unsa man ang butang nga makakonect sa ilang duha. Okay? Both situations are at a disadvantage. Puro ang sitwasyon sa atong ebanghelyo o sa katong sitwasyon sa byuda, parehos dili pabor. Okay? Ngano man, 5 ka pan, 2 ka isda, pakanon, 5,000. No? Ang sitwasyon sa byuda, kumkum nga harina, gamay na lang nga lana, unya ang pakanon, si Elijah, ang byuda, o giyang anak. Imagine na, kumkum nga harina. So may mahimo ni mo na, bula-bula. No? Unya kinahanglan nila mo survive og 3 ka adlaw. Kay tinghuwaw. No? So, ang sitwasyon sa ebanghelyo ug sa sitwasyon ni Elijah, parehas, disadvantage kaayo. Dili dapig sa ila ang kung sa atong gitawag pa, dili dapig ang kapalaran sa ato. Sa ila dili pod. Sino kag 5 ka pan, 2 ka isda? Saan pagpakaon nimo dana? Sa 5,000? Okay? Nganong nahimo man siya nga dili dapig, okay, nga sitwasyon sa ilaha. In the feeding of the 5,000, again, there were only 5 loaves and 2 fish. In the story of Elijah, there was only a handful, kumkum, nga harina, o gamay lang nga mantika. Okay? To feed 5,000 people using 5 loaves and 2 fish is mathematically impossible. Pakanon nimong 5,000, gamit lang ang 5 ka pan ug 2 ka isda. Bisan pag unsaon na itong mathematics, imposible gigayo. Okay? Kung pakanon nimo ang 3 ka tawo, gamit lang ang kumkum nga harina o gamay nga mantika, imposible kaayo. Dili gina mahimo. Pero kini nga mga sitwasyon, wala ni nakaapekto kung kinsa ang Ginoo. Amen? Wala naapektuhan kung kinsa ang Ginoo. It only affected the people involved. Ang naapektuhan lang sa sitwasyon, katong mga tao nga involved, katong mga
katong mga tinun-an ni Kristo og ang balo no or ang byuda mo ray naapektuhan in town, pero ang Ginoo wa gyud maapektuhi. Ngano man unsa may buot pasabot niini sa atoa? It means we will encounter situations where it is a disadvantage for us. Buot pasabot sa atong kinabuhi maka-agbat ta og mga sitwasyon nga dili pabor sa atoa, dili dapig sa ato. No? But remember, timan ini, God's word is the final say. Ang pulong sa Ginoo mao ang matuman sa katapusan. Amen? We should not immediately believe what our situation will tell us. Dapat dili dayon ta mutuo kung unsay gisulti sa atong kahimtang sa ato. Tagaan ta mag-practical nga example. Pag abre na mo sa imong butangan ng bugas, wa na'y bugas. Okay? Mao na imong sitwasyon. Wala kay bugas. Unsa imong buhaton? No? Ang uban sa ato, magyaw-yaw na dayon. Wa na tay bugas, pait gining kinabuhi nga pobre. Pait gining ang pangita sa atong bana, maora ni, maora kana. Pobre gid ta, kay wa naman tay bugas. Pobre gid ta kay ginamos na malay atong sudan. But the word of God says different. Pero ang pulong sa Ginoo lahi ang gisulti. Okay? Unsay gisulti sa pulong sa Ginoo? I will supply all your needs. Magsangkap ko sa tanan ninyong gikinahanglan. Okay? Nag-ingon ba ang pulong sa Ginoo na kung wala ka na'y bugas, luoy ka na kayo, pobre ka na? Kung wala kay pamiliti, paingon sa simbahan, di ka na but pasabot ba ka na, di ka na pwede magsimba? No? But pasabot nga kung dili maka-afford ang imong ginikanan nga magpa-eskwela sa imo, but pasabot wala ka na kaugmaon. Mo ba nang gisulti sa pulong sa Ginoo? Pero ang problema nato kay mutuo dayon ta kung unsa atong nakita. Rather, we should believe what God can do with our situation. Hinoon, mutuo ta kung unsay kaya himuon sa Ginoo sa atong kahimtang. Amen? Nakoy kaila. Way back in Cagayan de Oro. Tagaan na siya og prognosis sa doktor nga naana na siya 3 ka bulan aron mabuhi tungod kay nakitaan nga naa siya cancer. Stage 3 cancer. And nag-chat siya nako. Siya, Father, mao ka na. Siya akong buhaton. 3 ka bulan na malang gisulti sa doktor sa ako. Simple ra akong gibalaw sa iya. Inko, do you believe in God? Siya nga, oh, Father, tuo ko sa Ginoo. Inko nga, mutuo ka nga kaya kanyang ayohon. Pero Father, tulo na malang kabulan ang giingon sa doktor sa ako. Inko nga, mao na gid na imong tubag sa ako, sigurado ka? Final na gid na. Siya nga, sa may akong angay day tubag sa imo, Father. Inko nga, dili ko makahatag og tubag sa imo. Kay I cannot impose my faith on you. All I can do is pakit-on ka kung unsa ka maayo ang Ginoo. Siya nga, sige Father, mo kontak ra ko nimo. So nawala. Mga 1 week after, kontak siya balik. Siya, Father, sige ko pamalandong sa imong gipangutana. Siya nga, pero 3 months ra magigihatag sa doktor na, Father. 3 months na lang gyud. Ikaw, mutuo ba ka Ginoo? Siya nga, yes, mutuo lagi ko Ginoo, Father. Ikaw nga, ang Ginoo mo ay tag-iya sa imong kinabuhi. Ko?
So siya ra pod ang magdesisyon kung kwaon na kaniya og dili. Okay? So sa angay na kung buhaton, Father, ingko mao na gisulti sa doktor sa imo 3 months na lang ka. Pero unsa may gisulti sa Ginoo sa imuha. Din siya nga, kuan, Father, nagbasa-basa ko, Father, na nabasahan ako ang John 11:24. John 11:24 o 26 ba to? Nga nag-ingon nga, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. I am the resurrection and the life. Iko nga, pangutanan ako sa imo na pod. Unsa may imong tuuhan? 3 months na lang ka? Or kanang giingon mismo sa Ginoo nga siya ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi? Siya, Father, mutuo ko sa Ginoo. Ingko, mutuo mo ni kas Ginoo. Sige, kana. So, kanang giingon sa doktor, wala ko naingon nga di na ka magpatuo sa imong doktor. Pagpatuo lang, kung unsa giingon sa doktor nga gusto nimo nga angay nimo buhaton, buhata. But at the same time, okay, kung unsa ihang gi-diagnose sa imuha, okay, that is not the final decision. Again, because God holds your life. So mo to, naundang mig chat, no? Pila ka tuig ang nilabay. Yeah. I was thinking nga, siguro gyud gikuha na gyud siguro sa Ginoo kay di naman siya active social media, wala siya nag-deactivate account. Og tingala lang ko kay dadtong January this year, gi-chat man. Siya, Father, ikaw kinsa ni? Ako kinsa ni? Ibasig kalag din nag-chat ako. Kinsa ni? Insa, pagitaan ko, nag-selfie siya, sindang ko nag-picture. Nga ni balik nagtubo ang iyang buhok. Sabot pa sabot, nilapas siya 3 ka bulan. No? Hangtod karon, buhi pa siya. Karon, unsa na siya? Nag-participate na siya sa missionary work sa Roman Catholic sa Cagayan de Oro. Iyang gihatag ang iyang kinabuhi pagsangyaw sa maayong balita o sa pulong sa Ginoo. No? Unsa may leksyon na makuha nato ani? Okay? Kung unsay atong na-encounter nga sitwasyon karon sa atong kinabuhi, do not let it define you. Dili na mao ikaw. Ayog tuguti nga ang imong sitwasyon sa imong kinabuhi karon maunay muhulman nimo, maunay mudikta nimo nga mao kini, mao kana, ingani ka. No? God has the final say. Only gyud ang Ginoo ra ang makasulti kung unsa ang atong kaugmaon. Amen? Ayog tuguti nga ang imong sitwasyon nga imong or ang problema nga imong na-encounter karon maunay mahimo nimo nga kaugmaon nimo. Example, usa ka palahubog, unya gusto ka nga mag-usab na sa imong kinabuhi, no? Struggle ba na? Kana mo bag-o ka sa imong kinabuhi gikan sa addiction, struggle na. Tinuod, mag-struggle gid ka. Naay mga tentasyon nga mobalik ka sa imong karaan nga kinabuhi. Pero dili na mao ang magpugong sa imuha nga dili nimo makabot katong kinabuhi nga imong gitinguha nga kauban ang Ginoo. Amen. Tanaw ka kung usa ka estudyante, akong kaugmaon wala gyud kay pobre na mi karon. Murag pobre ra siguro gihapon ko pag sa ako ng panahon, ayaw mong sugot. Amen? Ayaw mong sugot nga maura gihapon na. No? Sa mga nindot nga mga tambag nga nabilin sa among sa among papa sa amua. Ingon siya sa una, gagmay pa miingon siya nga kung maminyo na mo paningkamuti gininyo nga kung unsa ang atong estado karon sa pamilya, paningkamuti gininyo nga maabsan pa ninyo. No? Maabsan pa ninyo. Unya, mas munindot pa ang inyong kinabuhi or kahimtang niya na. Ano ba?
Siyog pamalandong nga ganina, ang buot di ay nga gitudlo sa among amahan sa amua is this, no? Ang among sitwasyon kaniadto dili to mao ang nagdikta kung unsa may karon ug unsa may sa moabot tay pa nga panahon, kundi it is God himself kay siya mismo ang nag-andam sa among kaugmaon. Same with you. Diba na mga tao gyud nga mo bira sa inyo paubos, no? Di ka mo asinso. Anak ragyapon ka sa burikat, no, anak. No, anak ka sa pobre, anak ka sa liking kawayan. No? Anak ka sa palahubog, anak ka sa marites. Pero dili na mao ang imuhang kaugmaon. Musugot mo ba na yung marog yapon na yung kaugmaon? Di ba? God is the authority of all things. Ang Ginoo mao ang otoridad sa tanang butang. Mao na nga pilion nato nga mutuo kung unsay gisulti sa iyang pulong. Mao na nga importante kayo sa ato nga mupasa gitag Biblia. Kay wa ta kabalo unsay gisulti sa Ginoo bahin sa ato. Pakli ba? Basa kita. Di kay magsige ra tag scroll. No? Makauli mo niya, tanawan na inyong cellphone ninyo. Kana mga, tanawan yung cellphone. Adto mo sa settings. Pangitaan ninyo, battery usage. Pangitaan ninyo, unsa nga mga application sa inyong cellphone ang mostly ginagamit ninyo nga nakakonsume og battery. Sigurado giko, Facebook ang number 1. Gado ko na. Kung sa may gikaingon ana, but pasabot, dagan kitag panahon, aning mga butanga. Pero wag ganit tay panahon mo pakli sa pulong sa Ginoo. Unsa man ta nga klase nga Kristohanon? No? Mao na nga pag nay sitwasyon, dali ra ta mawindang. Kaya man ta kabalo kung unsa gisulti sa Ginoo. Mudawat ra pud ta kung unsay problema maabot. Na problema karon. Dawaton na lang nako ni, ilin-ilinan na lang nako. No? Maningkamutan na lang nako nga mo survive. Kung mo survive maayo, kung dili pod, okay ra pod. Sus, Ginoo ko pagka mediocre. Okay ra man ko nga pobre ko karon. Okay ra man ko nga wa koy nga bugok ko karon. Okay ra man ko nga nagpaguyo gyapon ko kinabuhi nga pagpakasala. Dawat ra pod. Dili ingana nga attitude sa Kristohanon nga tinuod. Always kita mo go beyond kung unsay gisulti sa kalibutan. Okay? Ug ang ikatulo nga pamaagi aron atong masalig atong kaugmaon sa Ginoo. When you entrust your future to God, leave it there. Wait and see what God can do. Again, when you entrust your future to God, leave it there. L-E-A-V-E nga leave, leave it there. Wait and see what God can do. Kung atong isalig ko ng atong kaugmaon sa Ginoo, ato na nang ibilin sa iyaha. Maghulat na lang ta kung unsay kaya niyang buhaton ni ana. Ang problema nato usahay manggod kay pag ato nang gitugyan sa Ginoo, Lord, ako nang gisalig sa imo akong anak nga badlongon, Lord, kay di na gid kaya sa kong kuan. No? Pag sunod bulan, Lord, dugay man kamo tubag, Lord, sige ako na lang sa Lord, bawion sa nako balik. Di ba? Lord, kanang nagtuo man ko nimo, Lord, nga mo provide ka sa akong panginahanglan. Pero Lord, murag dugay man ni abot, Lord. Muadto na lang sa ko dito sa loan, Lord. Muadto na lang sa ko sa lending. Kay mangutang na lang sa ko. Sa sunod na lang nang imong kuan, Philippians 4:19, Lord, ha? Ato bawion. No? Di ba naikanta ni singer na? Jesus take the wheel. No? Ginoo, kuha ako ng manubila. Pero hatag na tas Ginoo, manubila. Anak na, drive ng Ginoo sa atong kinabuhi. Naunsa man ni atong pagkakubian usahay kay mukabot mas manubila.
Anang Ginoo nga straight rata, muliko ka Lord, liko sa gabay. No, imo isa kamot to sa manubila, gipaliko nimong Ginoo. Duha na mo driver. Ingon ning kang Lord, hilak-hilak may ka Lord, I surrender all. Surrender sa imong mata. Ba man nimo kwaon? No? We leave everything to God. 100% total surrender. Kung atong isalig tanan sa Ginoo, dapat 100% gyud ang atong pag-surrender sa iya. Dili na ingon nga surrender karon, bawi pagkaugma. No? Lord, ako na ning gi-surrender sa imo akong pagkauwagan. Pagkaugma na pod, balik na sa pagkauwagan kay Lord, lami man gyud Lord. No? Lord, kani akong pagkahilabtonon ba? Ako na gining gitugyan sa imo, Lord. Kuhaan na ni nga espiritu. Daw bi kay naa may butang nga mutintal gyud nga may mo siyang hilabtonon otro. Anang kapag hilabot na sad, Ginoo pasaylo ako Ginoo kay nagampo na ra ba ko nimo, Lord nga. Naong inyo. No? Dili na to dili mata mga 6 bomb no? Laban, bawi. Di mata mga 6 bomb nga laban, bawi ng mga Kristohanon. Pag surrender ginadiretso sa Ginoo. Walang labis, walang kulang, no? In Jeremiah 29:11, kinsay maka-recite ani? Patay. Kinsay ningon ito? Say maka-recite Jeremiah 29:11. Wala no? Jeremiah 29:11 sa giingon, "For I alone knows the plans I have for you." No? Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a secure future. Atong basahon sa Cebuano, Jeremias kapitulo 29 bersikulo 11. "Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyong mauswagon, inay maalaot, ug paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy." Hallelujah! Kaugmaon daw nga atong gipangandoy, ang makahatag lang ana ang Ginoo. Amen? Pinaagi ni ini, naghatag ni kasiguruhan nato og kalinaw nga wa tay angay kabalakan sa atong kinabuhi. Nga dili ta angay mabalaka sa atong kinabuhi. God has already prepared everything for us. Giandam na sa Ginoo ang tanan alang kanato. All we have to do is to believe and trust in Him. Okay? Tanawa, balik ka sa atong ebanghelyo o sa istorya ni Elijah. Do you think wala kabalo ang Ginoo? Sa gospel sa gospel katong nagpakaon ng 5,000, do you think wala kabalo ang Ginoo? Nga na ay ingad to kadaghan nga tao mo abot? Kabalo wala? Naibalo. Do you think, sa istorya ni Elijah, do you think nga wala nakabalo ang Ginoo? Nga ang naa na lang nabilin sa byuda, kumkum na lang nga harina o gamay nga mantika? Kabalo wala? Kabalo! Pero ngano man nga iyang gitugot ang iyang alagad nga si Elijah nga sa kadaghan untang mga tao nga pwedeng adtuan ni Elijah, daghan man mga tao dadto nga mas adunahan pa dadtong byuda, mas dili lang kumkum ang nabilin nga harina, dili lang gamay nga mantika, daghan pa. Pero ngano man nga didto man gyud gipaadto ang alagad sa Ginoo sa maong byuda. Ngano man nga nasayod naman day si Jesus nga 5,000 ang pakanon atong adlawa, pero ngano man nga gitugot niya nga mabalaka ang iyang mga tinun-an, unya ang naaray pagkaon nga gidala dito 5 kapan ug 2 ka isda. Kabalo man ka siya. Usay sa atong kinabuhi mangutana ta sa Ginoo, Lord, kabalo naman unta ka, Lord? Kabalo man ka, Lord, sa akong gikinahanglan. Kabalo man ka, Lord, nga
Ing ani ang kantidad nga kung gikinahanglan karon. Lord, kabalo man ka Lord nga nangita kog bana asawa. Lord, kabalo man unta ka Lord nga mao ni among sitwasyon karon. Pero ngano man nga imo gid kung gi lisod-lisod. No? Inga na ta dili. Nga na kita. Whether mo angkon mo dili. No? Ngano man? Tinuod na sayod na ang Ginoo sa tanan natong gikinahanglan. Pero ngano man nga gikinahanglan gihapon nga magampo pa ta, magsimba pa ta, magpasalamat pa ta sa Ginoo, magbasa sa pulong sa Ginoo, ngano man. Kay gusto sa Ginoo nga makadungog gikan sa iyang mga anak. Kita ba? Gusto sa Ginoo nga makadungog siya gikan kanato. Okay? Gusto niya nga makita kung interesado ba kita niya. Gusto sa Ginoo nga makita kung tinuoray ba gyud ang atong gugma sa iyaha. Mga ginikanan, nasayod mo unsa gikinahanglan sa inyong mga anak. Bisag sila usahay, wa nasayod nga kabalo na mo. Usahay pa gani makabalo pa gani mong sekreto sa inyong mga anak bisag wa sila magsulti. Ano man na? Tungod kay ginikanan man mo nila. Nakaila mo sa ila. Gikan sa ilang pagkamugna ug hangtod silang pagdako. Pero ngano man nga mangutana gihapon mo kung unsay gikinahanglan sa inyong mga anak. Kay ngano man, kay gusto ninyo mismo nga gikan sa inyong mga anak makadungog mo. Mao gihapon ang sa Ginoo. Ngano man nga kinahanglan pa ta isalig-salig pa nato atong plano sa iyaha, atong kaugmaon sa iya nga siya ra man day gihapon ang nasayod na daan. Kay gusto sa Ginoo nga ang lihok gikan sa ato. Amen? Gusto sa Ginoo nga ang pagtuo nagagikan sa ato. Okay? Dili gusto ang Ginoo nga ihungit na niya sa ato. We have to live by faith. Dapat magpuyo ta diha sa pagtuo. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith and not by sight. Kinaglakaw ta diha sa pagtuo ug dili sa mga butang nga atong makita. Amen? That is why si Elijah dito gisag gipaingon. Ngano man, kay aron masulayan ang pagtuo ni Elijah. Ug ang babae pod, ang byuda ba? Ang byuda pod mismo, malig-on ang iyang pagtuo. Unsay giingon din ni Elijah sa maong byuda? Ingon ang Ginoo nga buhati ko og pan. Ana, buhati, ingon siya, mani exact words. Buhati ko una og pan. Paghuman nako para din sa imong kaugalingon og sa imong anak. Unsay giingon sa byuda? Saksi gyud ang Ginoo nga Dios nga ang nabili nako kumkum na lang gyud o gamay na lang nga mantika. Pero unsay giingon Elijah, buhata gihapon ang para sa imo ug sa imong anak, pero unaha sa ko. Unaha sa ko. So gihimo sa byuda. Ug tungod sa iyang gihimo, wa gyud siya makabsig harina ug mantika. No? Siguro inigbukbon as mantika bitaw. Nakuhaan na, sa sunod ng lingi, puno na pod. Ana siguro na itabo. Ang harina nga nakuhaan na, mora gyud pag ana niya, uy. Daghan na pod, refill man. Hangtod nga nilabay ang huwaw. Ngano man, tungod sa iyang pagtuo o pagsalig sa Ginoo, gisangkapan siya sa Ginoo. Pero napay sumpayan na, nga story, di wala na nag-end diha. Nya, kao na, survive sila 3 days. Daw be kay namatay man ang anak sa byuda. Gibasol na sad niya si Elijah. Lo, siya nga Ginoo. Mianhi ka ba? Aron nga silutan ko. Gaig na si Eliseo. Pero sa gihimo ni Elijah,
Nagpakiluoy sa Ginoo 3 times. Ginoo, buhia kining bata. Ginoo, buhia kining bata. Ginoo, buhia kining bata. Og ingon daya, og naluoy ang Ginoo kang Eliseo, kang Elias, og iya kunong gipatalinghugan ang iyang pangaliya. Gidungog sa Ginoo ang hangyo ni Elijah, og nabuhi ang bata. Og niingon din ang maong byuda, karon nakakita og mituo na ako nga ikaw usa ka alagad sa Dios. Diba? Sa atong gospel, sobrahan pagdusi ka bukag. No? Gipahipos ni Kristo kay mausik. Yan isa hipusa, kaya ron dili mausik. Muna kita, di kita magsayang-sayang sa atong mga panalangin nga atong nadawat. Kay biblical kay na, dili angay usikan. Labi ng pagkaon, ay pag-usik-usik. Kay panalangin na sa Ginoo. But again, ang punto ni ining tanan, ayaw pagduha-duha sa Ginoo, no? Ang Ginoo mao ang katapusan nga hukom o pulong, ikatulo, kung ato nang gisalig sa Ginoo, ibilin na to sa iya. Ayaw nagbawi pa, bilin sa iya. Entrust our future to God. Isalig ang inyong kaugmaon ngadto sa Dios. Kinsa ninyo nasayo dire kung kanus amo mamatay? Kinsa ninyo dire be? Daw biog moingon ang Ginoo sa ako karon dayon nga unyang gabi mga matay kamong tanan nga niya dire, ako ray mabilin nga buhi. Muto ka mo. Patay. Patay gid eh. Pa? Di mo mutuo. Father na gingon, dili ang Ginoo. Ha? Pero unsay angay natong buhaton? Ang tanan natong adlaw sa atong kinabuhi, isalig ra gid nato sa Ginoo. Di kita ingon nga karong nga semana magbabanjing-banjing ko, aya na ko magbinuotan sa akong kinabuhi kanang inihap na lang akong ginhawa. Sus mo man sakit sa tao god. Aya ra magtarong sa kinabuhi kanang naghigda na naghingalo na unya gipaabot na lang tong wate nga mo pirma. Mara na may sakit na tong mga tao. Aya pa ta magtarong sa tong kinabuhi kung nangabanggaan ta gipangluba, gikawatan unsa pa na diha. Ambot akong pasabot, aya pa ta makaamgo dayon pag nanay daotan nga may tabo sa atong kinabuhi. Pero magpaabot pa ba ta nga nay daotan mo abot sa atong kinabuhi? Aya ta magtarong? Dili. Karon pa lang daan. Lord, akong isalig sa imo ang akong kinabuhi. Magkinaunsa man, Lord, ikaw na'y maantigo ni ini. Lord, akong isalig sa imo ang akong pagpangalagad nimo. Lord, akong gisalig sa imo akong pag-eskwela. Lord, akong gisalig sa imo ang among kaminyoon. Lord, akong gisalig sa imo ang akong mga anak. No? Dili ta magkuan nga aya pa ta magpabuutan nga kamatyonon na ta. Kung dili as early as now, karon dayon ay naglangay, ayaw na unya. Karon mismo, pagdesisyon na mo. Lord, akong isalig sa imo akong kinabuhi. Lord, kini akong trabaho, ako na isalig sa imo. Entrust your future to God. Kay kung ato nang buhaton, sigurado ang atong kaugmaon. Oh? Dagan sa inyo. To the other Sunday, nagpray ta sa mga bagong graduate. No? Bago na sad nga kinabuhi. No? Bago na sad nga journey sa inyong kinabuhi. Wa mo kabalo, asa mo paingon. Kaya nung buhaton ninyo. No? Entrust your future to God. Salig na. Lord, wala ko kabalo siya kung sunod buhaton. Kaya mamangutong sa gamay pata. Kaya kabalo man ta sa atong direksyon nga, nigmudako ta, mag-eskwela tag elementary, high school, senior high, college, anak na. Dara na kutob. Ang sunod din anak, wala na kabalo siya sunod. Saan ako sunod buhaton? O na nga dagang kay mga latagaw nga tao sa kalibutan. Kaya wala na kabalo, unsay sunod sa ilang kinabuhi. Apan kitang mga Kristohanon, nasayod na ta sa atong kaugmaon. Ngano man, giunsa na to pagsayod?
kay ato namang gisalig sa Ginoo. Okay? Last verse. Proverbs. Panultiyon. Chapter 16. Verse 9. Panultiyon 16. Kapitulo 16, versikulo 9. Okay? Ikaw ang maglaraw, apan ang Ginoo maoy maggiya kanimo sa imong pagbuhat niini. Okay? A man can make his own plans, but the Lord will guide his steps. No? Atras ta, verse 1, chapter 16, verse 1. Ang tao maghimog mga laraw, apan ang Ginoo maoy magbuot sa tanan. Hallelujah. We can make plans. Pwede ta maghimog mga plano sa ato kinabuhi. Pwede ta. Pero ultimately kana nga mga plano nato ang Ginoo gihapoy magbuot. So again, question, unsa man nga klase nga Ginoo di ay nagaguhago pa tag plano-plano na di gyapon matuman na atong giplano. Malay balik basi nagplano ka di may mong drug lord, simpre di gina tumanon sa Ginoo gyud. No? Nangandoy ka nga 5 ka buk imong asawa, 5 ka buk bana, di ka na tumanon na sa Ginoo na. Idaotan na nga plano. Again, the reason nganong kita man ang maghimo, pero siya man ang magbuot tungod kay kinahanglan natong mahibaluan nga ang iyang plano mas nindot pa kaysa atong plano. Amen. Amen. Mutuo mo ana? Mas nindot pa ang plano sa Ginoo. No? Usay sa atong kinabuhi nangapapag ta, no? Nangapapag ta wa ta kabalo asa ta nangapaingon. Pero tan-awa kung giunsa ta pag-restore sa Ginoo, pabalik sa iyang presensya. Di ba mas nindot gyapon ang iyang plano? Kaya kung kita-kita lang to, awa man tayong plano mabalik. Ano? Magpadayon na ta sa atong naandan nga dalan nga atong gisubay na nga wala ang Ginoo. Pero the moment gani nga mo surrender ta sa Ginoo, Lord, gikapoy na ko na ni akong kinabuhi nga pagpakasala, kinabuhi nga puro ra kog duha-duha sa imo, di kog salig sa imo, di kog paminaw sa akong mga leader, gikapoy na ko ani Lord. Karon, musalig ko, mutuo ko sa imo Lord, musunod ko sa imo. Tan-awa kung unsaon pagpamuhat gani sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Ug wala ni sagol nga tiyaw-tiyaw og bakak ni ako No? Let me share with you. Gamay lang gid kayo. Sa una, may nakiya akong plano-plano na ko sa akong kinabuhi. Mag-reporter ko sa CNN. Tan-awan ko ninyo sa TV nga nagbalita, nga sa mga nagbabagang balita. Plano na. Nindot na kayo. Pero, nay mo man pare. Nay mo man pare. Asa naman tong mga nindot nga plano? Pero, kabalo mo unsay akong naamguhan? Naara magyapon ko sa akong plano. Naara magyapon ko sa akong giplano. Naara magyapon ko. Pero ang nindot nga plano sa Ginoo mo nang nagpatigbabaw sa akong kinabuhi. Kaya nga akong gusto, akong plano nga makita ko sa ubang tao nagbalita og mga balita. Pero dili di ay kana mao nga klase nga balita ang angay na kong ibalita. Ang maayong balita di ay sa Ebanghelyo sa Ginoo may angay na kong ibalita. So nawala ba ko? Wala. Naaragyapon. Pero nagpatigbabaw ang nindot nga plano sa Ginoo. Mao na'y mahitabo sa ato kung atong itugyan ang atong plano sa Ginoo. Mao na nga dasigon mo na ako, ayaw gin mo pagbuot-buot og plano sa inyong kinabuhi. Mayroon ka nga, mao na gini ang pinaka-the best na kong plano para sa akong kaugalingon, para sa akong pamilya. Napay mas the best, ana. Kanang giandam sa Ginoo para sa imo. All you have to do is musalig lang ka sa iya. Mutuo lang ka sa iya. Ug dawaton nimo unsa iyang plano. Bisan usahay lisod. No? Ang mga pamaagi sa Ginoo usahay lisod, di ka kasabot. Murag tan-aw nimo murag imposible buhaton sa tao. Pero unsay assurance sa Ginoo bisag lisod pero di kaangay nga maglisod tungod kay kauban ko nimo. Pagkanindot. Na kung unsay inyong mga desire kamo,
gi-encourage ta tanan ni Bishop, naka-remember mo, katong this year lang, gipasulat na niya visions and goals. Padayon ninyo na. Ipadayon. Ipadayon ninyo, i-pray ninyo na. Claim the word of God na makabot ninyo na. Okay? Kung pagkabuton sa Ginoo sa inyo, good. Kung dili pod, very good. Ngano man, napaday mas maayo ana. Amen? Announcement. Magpabilin